Good day mga ka-sports natin dyan. Isa sa mga pinakamagaling na opposite hitters sa ating bansa at ang kanyang karera nga ngayon ay namamayagpag. Walang iba kundi ang nag-iisa nating Trisha Tubo. Matapos nga na makakuha siya ng super dami ng awards pagdating sa kanyang paglalaro ng volleyball. Eto naman ngayon nakakabit ang issue sa kanya na kung saan mukhang maituturing rin na ang issue kay Tuyen ng Team Vietnam ay gayon rin ang issue kay Trisha Tubo. Trisha Tubo matapos nga sa unang pagsabak niya sana sa Alas Pilipinas ay naudlot nga ito. Anong nangyari? Ngayon nga ay kalat ang issue pagdating kay Trisha Tubo at maging ang mga Vietnamese na kanilang mga hinahangaan rin na si Vich Tuyen ay kinakabit talaga ang pangalan rin ng ating Trisha Tubo na mukhang same rin ang sitwasyon. Alamin natin kung bakit siya hindi nakapasok sa Alas Pilipinas. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Trisha Tubo out sa Alas Pilipinas at hindi siya makakasali sa gaganapin na laban. Same raw siya ng sitwasyon ni Vich Tuyen ng Vietnam. Ano ang nangyari sa kanila at bakit tila ba inuugnay ang pangalan ni Trisha Tubo kay Vich Tuyen ng Team Vietnam na sinasabi na ito daw ay medyo tagilid rin. Kung baga, hindi raw pure na babae. Yan ngayon ang pinapakalat nga na issue ng ibang mga kritiko ni Tuyen at ni Trisha Tubo. Same lang daw talaga kasi sila. Kahit sa looks ay halos parehas lang. At kakaiba raw ang kanilang formahan at lakas. At ang mga Vietnamese nga ay medyo nagko-comment talaga sila ng hindi maganda para kay Trisha Tubo. Pinagdududahan nga nila ito at mukha raw kagaya raw siya ng Team Indonesia noon na mayroon lalaki. Kikita nyo ng mga post ng mga taga Vietnam, sabi nila it's like Indonesia again. At marami nga nagsasabi na mayroon daw malaking Adam's apple ang ating Trisha Tubo. It's time for the DNA team. Yan nga ang kanilang sabi. Yan ay yung mga post ng mga Vietnamese. Matatandaan nga natin noon na si Pipichaya ay medyo nagpasaring nga kay Tuyen dahil sinabi noon na I'm a woman. Bagamat ngayon ay talagang si Trisha Tubo naman ay kasali sana sa Alas Pilipinas, pinagdududahan talaga ito dahil ang looks raw nito ay parang lalaki. Ito naman ay ayon lamang sa mga opinyon ng mga taga-Vietnamese at naniniwala nga sila na kinakailangan talaga na magpa-gender testing daw itong si Trisha Tubo. Yan ang gusto nga nila, kagaya nga rin ni Tuyen na ayaw noon magpa-gender testing. Pero eto, ang mga Vietnamese ay ayaw talaga magpaawat at ang nakakalungkot pa nga nito, kahit ang mga sariling kababayan ni Trisha Tubo ay meron rin mga nagdududa. Kinakailangan talaga na si Tubo raw ay wag matakot na magpates kung talagang tunay itong babae para sampal rin to sa kanyang mga kritiko. Ngunit maraming nagdududa talaga dahil hindi raw ito si Trisha Tubo na kasama sa Alas Pilipinas at malakas na naman ang ugong na balita na baka daw talaga meron problema ang nasabi natin si Trisha Tubo sa kanyang gender identity. Bagamat happy naman sana tayo dahil pasok si Alyssa Solomon bilang opposite hitter, pero mas maganda sana at may laban tayo kung nariyan nga si Trisha Tubo. Sayang talaga mga ka-sports. Bilib pa naman ako kay Trisha Tubo at excited ako na maglaro nga siya sa Alas Pilipinas dahil ito sana ang kauna-unahan niyang irerepresenta ang ating bansa. Subalit ito nga ay naging dahilan para hindi siya makasama. Ang gender identity ba talaga ang tunay na dahilan? Yan kasi ngayon ang pinagdududahan ng karamihan. Gender
test raw kasi talaga ang sinisigaw ng mga Vietnamese. Well, meron talaga kasing rules ngayon para sa lalahok sa international. Matapos kasi na si Bich Thuyen ng Team Vietnam ay hindi nga kumasa sa hamon ng DNA at gender testing, at maging ang Indonesia noon ay inamin niya na tunay siyang lalaki, pero nakasama nga siya sa Team Indonesia noon na nakasama or nakalaban nila Alaysa Valdez, kaya natalo nga sila ng Team Indonesia. Well, kung wala talaga noon lalaki sa Team Indonesia, matagal na nagkaroon ng podium finish ang kupunan nila Alaysa Valdez. Makikita nga natin noon 2019 ay nakipagbardagulan nga sila Ces Molina, Jovelyn Gonzaga, Mika Reyes, Jaya Santiago, Alaysa Valdez sa Team Indonesia, kung saan pinag-aagawan nga nila noon ang bronze medal. Ngunit hindi nakalusot ang team nila Alaysa Valdez dahil meron ngang lalaki. Kung kaya napangalawahan pa nga to ni Bich Thuyen na hanggang sa kasalukuyan ay pinagdududahan ng karamihan na mayroon problema rin sa kanyang gender identity. At eto naman si Trisha Tubo ay gayon rin ang hamon ng ibang bansa dahil nga mayroon na patunayan na may mga lalaking kalahok pagdating sa women's volleyball, kung kaya mayroon na nga ngayon tinatawag na DNA or gender testing. Kung kaya ito naman si Trisha Tubo ay doon ba talaga siya sumablay, or baka mayroon talagang ibang dahilan kung bakit nga hindi siya napasama sa Alas Pilipinas sa Final 14, kasi na inilabas ngayon sa One Sports ay hindi nga kasali ang nag-iisa natin Trisha Tubo. Sayang nga sapagkat namamayagpag pa naman ngayon ang kalakasan at kagalingan ni Trisha Tubo. Kitang-kita naman natin na noon ay hindi siya gaano powerful attacker, pero sa kasalukuyan ay talagang level up na ang kanyang galing, kung kaya nga sarmut-sari nga rin nasusungkit niyang awards kapag end na ng laban. Kitang-kita naman natin na si Trisha Tubo talaga ang nagdadala rin ng Farm Fresh, at noon pa man at sa kasalukuyan ay hindi nagbago ang kanyang laro. Mas umangas na nga siya ngayon at hindi na mahiyain, at super duper gumaling na talaga siya ng todo, kaya't karapat dapat naman talaga siya sana mapasama sa Alas Pilipinas. Gayunpaman ay hindi nga ito matutuloy, kaya nakakalungkot talagang isipin, dahil sana meron rin tayong pantapat sa ibang bansa na magaling na opposite hitter, at palaban na ngayon si Tubo, at kitang-kita natin na mautak rin siya maglaro ng volleyball. Hindi lang puro power at puro lakas ang kanyang ipinapamalas, maging ang kanyang mga drop ball ay gumanda na rin sa kasalukuyan. Maganda rin ang kanyang opensa at depensa. Sayang talaga dahil makakatulong siya sa Alas Pilipinas, nakasama nga sana nila Alaysa Valdez, ngunit out talaga itong si Trisha Tubo. At mas nalulungkot ako para sa ating mga kababayan, dahil maging ang ating kababayan ay pinagdududahan nga si Trisha Tubo sapagkat malaki nga raw ang kanyang Adam's apple. Yan nga ang kalimitan na binabato kay Trisha Tubo ng kanyang mga kritiko. Sana talaga ay one day makita natin na naglalaro itong si Trisha Tubo para sa national team, dahil sa tingin ko malaki talaga ang kanyang maitutulong para makamit natin muli ang tagumpay at magkaroon ng podium finish. Sa tingin nyo, ito ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya napasali sa Final 14 na lalahok nga sa ibang bansa para irepresenta ang ating bansa? Kung sa tingin nyo yan ang dahilan, comment na kayo sa baba. Thank you so much. God bless.